Welcome to Sharing Bible Truth and Prophecy Ministries. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa ating Genesis Kapitulo 4 Read Along Bible Quiz dito sa Sharing Bible Truth and Prophecy Ministries. Bakit pinatay ni Cain si Abel? Sa video po na ito ay sama-sama po muna nating babasahin ang Genesis Kapitulo 4 upang mas maunawaan po natin ang mahalagang kwento ni Cain at Abel bago po tayo dumako sa ating Read Along Bible Quiz. Pagkatapos po nating basahin ang buong Kapitulo 4 ng Genesis ay susubukan po natin ang ating kaalaman sa pamamagitan po ng isang exciting at challenging na Bible quiz. Kaya ihanda na po ninyo ang inyong Biblia, makinig ng mabuti at subukan po nating sagutin ang bawat tanong habang tayo po ay natututo mula sa salita ng Diyos. Kaya huwag po kayong aalis agad sa inyong panunood hanggang sa dulo ng video na ito dahil bawat tanong po ay may kasamang teksto at talata sa Biblia, aplikasyon sa buhay, timer countdown at sagot. At sa pagtatapos po ng video na ito, i-comment po ninyo sa ibaba kung ilan ang inyong score. Tayo na po at simulan na natin at ating pag-aralan ang aklat ng Genesis Kapitulo 4. Genesis Kapitulo 4, talatang 1. At nakilala ng lalaki si Eva na kaniyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain, at sinabi, "Nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon." Talatang 2, at sa muli ay ipinanganak ang kaniyang kapatid na si Abel, at si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa, datapwat si Cain ay magbubukid ng lupa. Talatang 3, at nangyari nang lumalakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. Talatang 4, at nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kaniyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kaniyang handog. Talatang 5, tatapuat hindi nilingap si Cain at ang kaniyang handog, at naginit na mainam si Cain at namanglaw ang kaniyang mukha. Talatang 6, at sinabi ng Panginoon kay Cain, "Bakit ka naginit at bakit namanglaw ang iyong mukha?" Talatang 7, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan. At sa iyo'y pahihinuhod ang kaniyang nasa, at ikaw ang papanginoonin niya. Talatang 8, at yaoy sinabi ni Cain sa kaniyang kapatid na kay Abel, at nangyari nang sila'y nasa parang ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kaniyang kapatid, at siya'y kaniyang pinatay. Talatang 9, at sinabi ng Panginoon kay Cain, "Saan naroon si Abel na iyong kapatid?" At sinabi niya, "Aywan ko, ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid?" Talatang 10, at sinabi niya, "Anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa." Talatang 11, at ngayoy sinumpa ka sa lupa na siyang nagbuka ng bibig na tumanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid. Talatang 12, pagbubukid mo ng lupa ay di na ibibigay mula ngayon sa iyo ang kaniyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at hampas lupa sa lupa. Talatang 13, at sinabi ni Cain sa Panginoon, "Ang aking kaparusahan ay higit kaysa mababata ko." Talatang 14, narito, ako'y iyong itinataboy ngayon mula sa ibabaw ng lupa, at sa iyong harapan ay magtatago ako, at ako'y magiging palaboy at hampas lupa, at mangyayari na sino mang makasumpong sa akin ay papatayin ako. Talatang 15, at sinabi sa kaniya ng Panginoon, dahil dito'y sinumang pumatay kay Cain ay makapitong gagantihan. At nilagyan ng Panginoon ng isang tanda si Cain, baka siya'y sugatan ng sinumang makakasumpong sa kaniya. Talatang 16, at umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at tumahan sa lupain ng Nod, sa silanganan ng Eden. Talatang 17, at nakilala ni Cain ang kaniyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch,
At siya'y nagtayo ng isang bayan at tinawag ang bayan ayon sa pangalan ng kaniyang anak Enoch. Talatang 18, at naging anak ni Enoch si Irad, at naging anak ni Irad si Mehujael, at naging anak ni Mehujael si Metusael, at naging anak ni Metusael si Lamech. Talatang 19, at si Lamech ay nag-asawa ng dalawa, ang pangalan ng isa'y Ada at ang pangalan ng ikalawa ay Zila. Talatang 20, at naging anak ni Ada si Jabal, na siyang naging magulang ng nangagsisitahan sa mga tolda at may mga hayop. Talatang 21, at ang pangalan ng kaniyang kapatid ay Jubal, na siyang naging magulang ng lahat na tumutugtog ng alpa at ng flauta. Talatang 22, at tungkol kay Zila ay ipinanganak naman niya si Tubal-Cain na mamamanday ng lahat na kagamitang patalim na tanso at bakal, at ang kapatid na babae ni Tubal-Cain ay si Naama. Talatang 23, at sinabi ni Lamech sa kaniyang mga asawa, Ada at Zila, pakinggan ninyo ang aking tinig. Kayong mga asawa ni Lamech ay makinig ng aking salaysay, sapagkat pumatay ako ng isang tao dahil sa ako'y sinugatan, at ng isang binata dahil sa ako'y hinampas. Talatang 24, kung makapitong gagantihan si Cain, tunay na si Lamech ay makapitongpungpito. Talatang 25, at nakilalang muli ni Adam ang kaniyang asawa, at nanganak ng isang lalaki, at tinawag ang kaniyang pangalan na Seth. Sapagkat anya'y binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel, sapagkat siya'y pinatay ni Cain. Talatang 26, at nagkaanak naman si Seth ng isang lalaki, at tinawag ang kaniyang pangalan na Enos. Noon ay pinasimulan ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Natapos na po nating basahin ang Henesis Kapitulo 4, isang buong kapitulo na nagtuturo sa atin tungkol sa pagsunod sa Diyos, panganib ng galit at inggit, at kahalagahan ng pagkakaroon ng malinis na puso. Ngayon naman po ay subukan natin kung gaano natin naunawaan ang mahalagang kwento ni Cain at Abel sa pamamagitan ng ating Read-Along Bible Quiz. Handa na po ba kayo? Narito po ang paraan ng pagsali sa ating Bible Quiz. Basahing mabuti ang bawat tanong. Hintayin ang timer countdown. Isipin ang inyong sagot at tingnan kung tama ang inyong answer sa susunod na slide. At higit sa lahat, huwag lamang po nating alalahanin ang mga sagot, kundi pakinggan din natin ang mga espiritual na leksyon at mga aral sa buhay na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Handa na po ba kayo? Simulan na po natin ang ating Henesis Kapitulo 4, Read Along Bible Quiz sa Tagalog. Unang tanong, sino ang panganay na anak ni Adan at Eva? Letter A, Seth. Letter B, Abel. Letter C, Cain. Letter D, Enoch. Tamang sagot, letter C, Cain. Henesis Kapitulo 4 talatang 1, at nakilala ng lalaki ang kaniyang asawang si Eva, at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain, at nagsabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Aplikasyon sa buhay, ang bawat buhay ay biyaya mula sa Diyos. Ikadalawang tanong, sino ang naging tagapag-alaga ng tupa sa mga anak ni Adan at Eva? Letter A, Cain. Letter B, Abel. Letter C, Adan. Letter D, Seth. Tamang sagot, letter B, Abel.
At sa muli ay ipinanganak ang kaniyang kapatid na si Abel. At si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa. Datapo at si Cain ay magbubukid ng lupa. Henesis Kapitulo 4, talatang 2. Aplikasyon sa buhay. May kanya-kanyang gawain at talento ang bawat tao. Ikatatlong tanong, ano ang trabaho ni Cain? Letter A, mangangaso. Letter B, mangingisda. Letter C, pastol. Letter D, magsasaka. Tamang sagot, letter D, magsasaka. At muli siyang nanganak ng kaniyang kapatid na si Abel. At si Abel ay naging tagapag-alaga ng mga tupa. Datapo at si Cain ay naging magsasaka. Henesis Kapitulo 4, talatang 2. Aplikasyon sa buhay. Ang marangal na trabaho ay pagpapala ng Diyos. Ikaapat na tanong, ano ang inihandog ni Cain sa Panginoon? Letter A, mga tupa. Letter B, mga ibon. Letter C, bunga ng lupa. Letter D, ginto. Tamang sagot, letter C, bunga ng lupa. At nangyari pagkaraan ng ilang panahon na si Cain ay nagdala ng bunga ng lupa na handog sa Panginoon. Henesis Kapitulo 4, talatang 3. Aplikasyon sa buhay. Dapat nating ibigay sa Diyos ang ating pinakamabuting handog. Ikalimang tanong, ano naman ang inihandog ni Abel sa Panginoon? Letter A, ginto at pilak. Letter B, mga panganay ng kanyang kawan. Letter C, butil ng trigo. Letter D, prutas. Tamang sagot, letter B, mga panganay ng kaniyang kawan. At nangyari pagkaraan ng ilang panahon na si Cain ay nagdala ng bunga ng lupa na handog sa Panginoon. Henesis Kapitulo 4, talatang 3. Aplikasyon sa buhay. Nalulugod ang Diyos kapag ibinibigay natin ang ating pinakamabuting handog sa Kanya. Ika-6 na tanong, kaninong handog ang nilingap ng Panginoon? Letter A, Cain. Letter B, Adan. Letter C, Abel. Letter D, Seth. Tamang sagot, letter C, Abel. At si Abel naman ay nagdala rin ng mga panganay sa kaniyang kawan at ng taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kaniyang handog. Henesis Kapitulo 4, talatang 4. Aplikasyon sa buhay. Ang tunay na pagsamba ay may pananampalataya at pagsunod. Ika-7 tanong, ano ang naging reaksyon ni Cain nang hindi tanggapin ang kaniyang handog? Letter A, natuwa. Letter B, umiyak. Letter C, nagalit. Letter D, tumahimik. Tamang sagot, letter C, nagalit.
Data po at hindi nilingap si Cain at ang kaniyang handog, at naginit na mainam si Cain at namanglaw ang kaniyang mukha. Henesis Kapitulo 4 talatang 5. Aplikasyon sa buhay. Ang galit na hindi napipigil ay maaring mag-udyok na gumawa ng malaking pagkakasala. Ikawalong tanong, ano ang sinabi ng Diyos na nakahandusay sa pintuan? Letter A, pag-ibig. Letter B, kasalanan. Letter C, takot. Letter D, kaaway. Tamang sagot, letter B, kasalanan. At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ay nakahandusay sa pintuan. Henesis Kapitulo 4 talatang 7. Aplikasyon sa buhay. Dapat nating bantayan ang ating puso laban sa paggawa ng masama. Ikasyam na tanong, sino ang pinatay ni Cain? Letter A, Seth. Letter B, Adan. Letter C, Abel. Letter D, Enoch. Tamang sagot, letter C, Abel. At nangyari nang sila'y nasa parang ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kaniyang kapatid at siya'y kaniyang pinatay. Henesis Kapitulo 4 talatang 8. Aplikasyon sa buhay. Ang inggit at galit ay mapanganib kapag hindi napigil. Ikasampung tanong, ano ang sinabi ni Cain nang tanungin siya ng Diyos tungkol kay Abel? Letter A, hindi ko siya nakita. Letter B, ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? Letter C, nasa parang siya. Letter D, hindi ko alam kung nasaan siya. Tamang sagot, letter B. Ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? At sinabi ng Panginoon kay Cain, saan naroon si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, aywan ko, ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? Henesis Kapitulo 4 talatang 9. Aplikasyon sa buhay. May pananagutan tayo sa pagmamahal at pag-aalaga sa ating kapwa. Ikalabing-isang tanong, ano ang sumisigaw mula sa lupa ayon sa Diyos? Letter A, tubig. Letter B, apoy. Letter C, dugo ni Abel. Letter D, mga hayop. Tamang sagot, letter C, dugo ni Abel. At sinabi niya, anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Henesis Kapitulo 4 talatang 10. Aplikasyon sa buhay. Nakikita ng Diyos ang lahat ng kasamaan at kawalan ng katarungan. Ikalabing-dalawang tanong, ano ang sumpang ibinigay kay Cain? Letter A, hindi na siya magkakaanak. Letter B, hindi na magbubunga ang lupa para sa kanya. Letter C, mawawala ang kaniyang tahanan. Letter D, magiging bulag siya.
Tamang sagot, letter B, hindi na magbubunga ang lupa para sa kanya. Pagbubukid mo ng lupa ay di na ibibigay mula ngayon sa iyo ang kaniyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at hampas lupa sa lupa. Henesis Kapitulo 4 talatang 12. Aplikasyon sa buhay, may bunga ang ginawang kasalanan sa pagsuway sa Diyos. Ikalabing-tatlong tanong, ano ang inilagay ng Diyos kay Cain upang hindi siya patayin? Letter A, corona, letter B, tanda, letter C, tabak, letter D, damit. Tamang sagot, letter B, tanda. At nilagyan ng Panginoon ng isang tanda si Cain, baka siya'y sugatan ng sinumang makakasumpong sa kanya. Henesis Kapitulo 4 talatang 15. Aplikasyon sa buhay, kahit may kaparusahan, ipinapakita pa rin ng Diyos ang kanyang awa. Ikalabing-apat na tanong, ano ang pangalan ng anak ni Cain? Letter A, Abel, letter B, Seth, letter C, Enoch, letter D, Jared. Tamang sagot, letter C, Enoch. At nakilala ni Cain ang kaniyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch. Henesis Kapitulo 4 talatang 17. Aplikasyon sa buhay, ang buhay ay nagpapatuloy ngunit mahalagang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ikalabing-limang tanong, sino ang ipinanganak kapalit ni Abel? Letter A, Cain. Letter B, Seth. Letter C, Enoch. Letter D, Lamech. Tamang sagot, letter B, Seth. At nakilalang muli ni Adam ang kaniyang asawa at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kaniyang pangalan na Seth, sapagkat aniya'y binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel, sapagkat siya'y pinatay ni Cain. Henesis Kapitulo 4 talatang 25. Aplikasyon sa buhay, kayang palitan ng Diyos ang ating kalungkutan ng bagong pag-asa. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating Genesis Chapter 4 Read Along Multiple Choice Bible Quiz sa Tagalog. Naway natuto po tayo ng mahahalagang aral tungkol sa pananampalataya, pagsunod, galit, kasalanan at awa ng Diyos. Tulad po ni Abel, ialay po natin ang ating pinakamabuting handog para sa Panginoon at iwasan po natin ang galit at inggit na maaring magdala ng kapahamakan sa atin. Kung kayo po ay na-bless sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at pindutin po ang notification bell para sa mas marami pang read-along Bible quizzes. Maraming salamat po. God bless you always.